habang nagsasalita ka? Hindi, para ma-record. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon. Kaya, naglilingkod at hindi sa mga tao. Nag-23 yun. Ang ibig sabihin, ano man ang iyong ginagawa. Sige, isa-isahin mo muna. Diyan muna ako. Sige, ulitin mo muna. Number Para hindi 23. ko makalimutan. So, number 23, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, Na parang sa Panginoon. Para sa Panginoon, kayo'y naglilingkod at hindi sa mga tao. Okay. Sa verse po na yan, nakuha ko po talaga ang punto na yan. Kasi, minsan na rin nangyari sa akin to. Dumaan po ako kasi ng kamatayan at buhay. 50-50 baga. Sa madaling sabi, parang gumano na talaga. Gumano na talaga. Namatay na sa madaling sabi. Ano lang yun nasintinsyahan ako, muntik na talaga, masintinsyahan. Puntahan na sana kamag-anak ko, pero nakabalik ako. Pero but that situation, talagang ang haba-haba na nilakbay ko. Kung kaya ko pa i-express, kaya, pero walang oras Ano talaga, doon masusubok ang katapatan mo. Kasi sa hagdan ng Stairway to Heaven, doon pa lang sa isang palapag ng hagdan na yan, katapatan mo at yung pananampalataya mo, doon sinusukat. Ibig sabihin, wag 50-50. Kasi ang pagiging plastic mo, hindi yan ma-absorb. Okay, pwede mong dayain ng tao. Pero ang Panginoon, never at never mong madadaya yan. Dahil si God, si God talaga ang nakakaalam kung anong nasa puso natin. Pwede kang magpanggap na santa. Pwede kang magpanggap na banal. Pero si Lord, sabi nga ni God, kasi nakatry din ako nung hindi mo talaga makikita si God ng diretsuhan, ang Ama. Alam mo bakit? Nakakasunog ang silaw ni God. Nakarating ako, sinurkat ko lang. Ang unang, kasi ganito, mag-ano lang konting revelation. Na sa hagdan kasi ng buhay Stairway to Heaven, madami kang pagsusubukan yan. Hindi ka makakarating sa pinakatuktok kung hindi masusubukan ang puso mo. Dahil ako minsan na ako naging tao lang. Akyat ako parang okay lang. Wala, dihanay-dihanay lang tao Pero nung nakaramdam na akong gutom, pagod, uhaw, sabi ko, Lord, parang wala na itong hangganan na hagdan na to Hindi na ako maubos, hindi na matapos-tapos yung hagdan. Sabi ko, alam mo, doon ko parang nalambot, parang nasuyop sa sip-sip, sa dibdib ko na, baka ngayon pa na ng palataya, niya, doon nahubog. Sabi ko, Lord, wag mong iubos yan. Sabi ko, wag mo ang Lord, wag mo kung Lord, kasi sa puso ko, ikaw talaga, Lord. Ito man yung pagsubok ko. Kasi alam mo kung bakit kung bumalik ako doon at kinuha ko lahat ang mga pagsubok ni God, kasi pinaglalaban ko ang anak ko. Ang sabi ko, Lord, hindi pa ako handa dahil sanggol pa yung panganay ko nung time na yun. Babalik ako para buhayin ko yung anak ko kasi anong mangyayari doon, kawawa kung makita kung walang mag-alaga, walang hirap sa nanay na makita mo anak mo na walang nag-alaga, sanggol pa lang. Kaya sabi ko, Lord, ang tanging hiling ko lang, hindi po ito sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Sabi niyo nga po, kung hindi sa sariling kapakanan, kung sa iba, pinagkakaloob mo sa akin muli. Alam mo, sa dami ng hagdan na ko, pero awaan ng Diyos, ito pala ang sinusukat ni God. Amen. Itong puso natin, yung busilak ang puso. Kasi sa pagiging material, talagang andun. Pero pag once na naghihirap pala ang tao, doon talaga ma-absorb Doon ma-absorb yung nung nakarating na ako, nandun na yung uhaw, pagod, gutom. Sabi ko, Lord, hanggang saan nang hagdan na to, Lord? Hindi naman nabatas tapos, Lord. Alam mo naman, wala akong tanging hinangad kundi makarating sa'yo. Kasi si Lord, ang unang-unang magpasya na babalik ka dito. Walang sino mang pwedeng magpasya. Yung nasa pintuan, San Pedro, hindi. Naghawak lang yan libro. Laki-laki libro din yun. Luma ang mukha Tapos pagbuklat mo, may sulat na, pero wala yan sulat. Doon, sabi nga nila, walang sino mang pwedeng magpasya kung makabalik yung kaluluwa mo sa katawan mo, kundi ang tanging Ama lang. Amen. Oo.
Pero naniwala ako na bago ka makarating sa Ama, dadaan ka sa anak. Amen. Kasi nung nakaharating ako sa, kumbaga sa short na nakarating na ako, tapos na yung hagdan, di ba? Kasi yun na-absorb na ni God. Alam mo, ang daming monster ko na naman. Akala ko yun ang katapusan. Ang dami na namang monster. At hinabol na naman ako. Pagdating, pumunta na ako, awa ng Diyos, bananalangin. Sandata mo sa lahat ng pagsubok, lahat ng mga trials, talagang sobra-sub sa panalangin. Walang kaplastikan na pwede mong gawin dahil si Lord na ang pupuntahan mo. Oo, pagdating doon sa awa ng Diyos, nakapasa. Nakarating ako sa puno ng buhay. Nakarating sa puno ng buhay. Mahaba pa to. Ayaw mo muna. Pagdating ka dito ko kasi, ang pinakapunto kasi dito, yung sinag ni Lord, yung Ama. Pagdating doon sa puno ng buhay, alam mo, may malaang din doon ng mukha. Tapos mayroon doon uhog dito. Alam mo yung uhog, ano ba yun? Yung, uhog. Tapos sipon, muta dito, nagsakasanga-sanga. Tapos yung buhok niya, grabe ka kadiri. Tapos ang grasang-grasa. Grabe ka diri, sobrang tingnan. Pero kung judgmental ka, di ka napasado. Wala na. Iras ka na. Hindi ka na makarating. Pero awa ng Diyos, kahit papaano yung pagiging tao ko nananalangin ako. Amen. Ang isa, mapapanuksog. Ang ganda, sobra. Ang iko-iko pa. Sobrang ganda, sabi niya. Sabi sa akin, dito ka, piliin mo ako. Ako ang magdadala sa'yo sa Ama. Sabi niya sa akin. Ito naman si, parang buwang lang. Parang inosentisin lang. Wala siyang pake. Wala lang. Pumikit ako. Sabi ko, Lord, hindi ako pwedeng magpasya sa sarili kong Mayroon akong leksyon na doon. Hindi ako pwedeng magpasya sa sarili kong kagustuhan, Lord. Tao lang ako, makasalanan, materially. Pero Lord, ikaw ang magpasya para sa akin, sabi ko, Lord, kasi naranasan ko to kaya pa mararamdaman mo talaga. Ma-express mo ng yan. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa akin, Lord. Gabayan mo ko sa paruroonan ko patungo sa iyo. Alam mo, awa ng Diyos. Ginabayan niya ako. Pumikit ako Hindi ko materialihin pinili. Pumikit ako, sabi ko, Lord, ikaw ang bahala sa akin. Pagpunta ko, niyakap ko mismo yung yung grasa. Tapos, alam mo, para siyang inosente na weirdo. Lakad-lakad din niya ako, dinala-dala din niya ako. Lakad-lakad kami. Nakaraan ako, totoo pala yung paraiso. Pero kakaiba ang bulaklak doon, wala dito, wala kang makita. Kakaiba din yung mga butterfly doon, ang lalaki. Tapos yung tunog, ang grabe, ang ganda ng sounds ba, yung talagang maanghel. Tama, totoo yung anghel na kumakanta. Habang naglalakbay kami sa paraiso, parang, alam mo yung ramdam na wala ka ng problema, na kung tutusin, ang sarap mamatay kung wala kang kasalanan. Oo. Kasi, ang sarap mamatay kasi ang sarap ng buhay doon. Yung pagdating doon, alam mo, nagsalita yung anak. Alam mo, nag-transform siya. Biglang ang liwanag, sobra. Si Jesus Christ, nagliwanag. Sabi niya, anak, salamat sa mabuti mong puso. Salamat sa iyong ginintong puso. Dahil sa ginintong puso mo, na-absorb ng Ama yan. Naramdaman ng Ama yan. Kaya naparito ka at pumasa ka sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan mo. Pero hindi pa yun. Alam mo, sa totoo lang, umalis na siya. Anak yun. Tama yung sinasabi nila, hindi ka makarating sa Ama kung hindi ka dadaan sa anak. Alam, sa totoo, pagka biglang yung sa alapaap, dito lang tataat yung sinabi ni Pastor na kliyento lang pala siya. Parang ID, yung Ama. Bubuka yung alapaap, bubukas. Alam mo, unang sinag ng araw, parang araw. Kaya pala sabi niya, ilaw, lagbot ako, tumilagsik ako, ang layo. Ang persa ng liwanag, ang tigas. Pero lumaban ako. Sabi ko, Lord, hindi ako susuko, lalaban ako. Alam kong ito pagsubok lang to. Sabi ko, Lord, gusto kong makarating sa'yo. Talagang itatapon ka kasi makasalanan tayo Itatapon ka sa sinag ng araw Pero si God yun. Yung mukha ni God.
Sabi ko, Lord, basta puro pananampalataya. Puro dasal, puro dasal, puro dasal. Hanggang nakatatlong tapon siguro ko, pero hindi ako sumuko. Alam mo, siguro si Lord naawa na. Biglang bumukas siya. Tapos sabi ni God, salamat ka anak, dahil bilang lang sa daliri ang nakakita sa akin. Kung mano siya, kinlabutan ako. Salamat ka anak, dahil bilang lang ang nakakita sa akin. Doon ako ay kinlabutan ako. Sabi ko, salamat Lord, isa ako sa napili mo. Salamat, sabi ko. Tapos akala ko, yun pa, sabi niya, hanggat iningatan mo ang katawan mo, hanggat kaya pang i-drive, pwede kang makabalik. Pero hanggat pinabayaan mo ang katawan mo at nasira mo sa sarili mo, pagsisira, hindi ko nakasalanan. Ngayon, ibabalik kita sa kagustuhan mo dahil magandang hangarin mo, sabi ni God. Pero pagka hindi mo na madrive dahil kasalanan ng tao na sinira, kumbaga mga alak, sigarilyo, mga ano, binabuso ba? Sabi niya, pag hindi ka na makadrive sa katawan mo, hindi ko nakasalanan, kasalanan niya na yan. Sabi niya, ibinilag niya ako. Pero pagbalik ko, marami pa rin humabol. Tama nga, ang langit ay meron ding yung mga pagsubok din. Yan, naabol ako, taga dito lang yata ako, ng Monster. Tapos, dasal pa rin. Ang katambal lagi, dasal. Sabi ko, Lord, giyahan mo ko sa tamang daan kung saan ako makauwi. Alam mo, sa haba-haba kapagod, biglang mayroong ilaw dyan, parang lumiwanag na parang bilog. Biglang sumulbot ako ng ganon. Nagulat ako, punta na yung doktor. Sisitinsyahan na ako. Sasabihin na sana sa akin na, patay na yung mo. Sabi ko, bilis, salpak agad ako sa katawan ko. Sabi ko, thank you Lord. Sabi ko, nakapasa, thank you Lord. Kaya nga yung ko vision, ang lakas ng ng vision. Grabe yung biyaya talaga ng Panginoon sa